Sa mga ano pala, sa nagsasabi na walang bumabagsak sa IELTS. May nagsasabi daw walang bumabagsak sa IELTS. Ayan, hindi po yan totoo na walang bumabagsak. Dahil marami pong napauwi dito sa Cargill na bumagsak sa IELTS. Dito. Marami. Di ba? Oh, may batch ka ba? Oo, meron sa batch namin doon. Napauwi siya? Oo, hindi makapasa sa IELTS eh. Ilan take na. Oh. Yan papatunay ko yan sa inyo guys. Sa batch din namin, sa batch namin walang napauwi na hindi nakapasa ng IELTS. Pero yung pagdating namin, may pinauwi na galing Pinas na hindi nakapasa ng IELTS. And then meron ding sa grupong Taiwan boy sa amin, may nakauwi din na hindi nakapasa ng IELTS. Kaya yung nagsasabi na walang nababagsak sa IELTS, may nababagsak po at may napapauwi dito sa Canada. Ang strategy kasi ng Cargill ngayon, tawag ito, sa Pilipinas pa lang pinapakuha kayo ng IELTS. Bakit? Para pagdating dito, hindi na kayo mag-exam, para sigurado talaga pasado kayo. Hindi na kayo matawag ito, ma-expire man, pero alam nila na kaya nyo talaga na mag-exam. Pero kung hindi kayo papasa dito guys, tapos pumasa kayo sa Pilipinas, yan, pauwi pa rin kayo. Yun ang tinatawag ng malas. Pero merong option dito na kung hindi ka papasa sa IELTS, meron kang isang tawag ito na tinatawag na CELPIP. Pwede ka mag-apply, pero ang CELPIP ay for Canada lang yan, hindi yan international. So ang CELPIP ay parang IELTS din yan, pero computer po ang more of computer po ang exam. Wala pong handwriting. Sa computer ka talaga lahat mag-exam, sa reading, listening, speaking at saka writing. Yan, sa computer lahat ka mag-i-exam. Yun ang maganda naman siya guys. Pero ako bumagsak ako dyan hindi ako bumagsak sa IELTS, pero sa CELPIP ako bumagsak. Yan, nakailang kaya ako. Yan, marami din sa batch namin hindi lang ako. Pero guys, ang mapapayo ko lang sa inyo guys huwag kayo mahiya na bumagsak. Mahiya kayo kung wala kayong ginagawa para sa pamilya nyo, di ba? Mahiya kayo, di ba? Tama ba yun? Tama. Yan, mahiya kayo kung wala kayong ginagawa para sa pamilya nyo. Yan ang dapat nyo i-mindset. Huwag kayong mahiya na bumagsak sa exam. Dahil yung mga iba na nagsasabi na tagal niyang pumasa, kaya bangan lang yun, bumagsak din yan. Kaya okay lang yung iba nga na isang take lang, hindi nagyayabang. Pero yung iba nababagsak, tapos diniscriminate agad yung mga tao na ilang beses, ganyan. Mga Pilipino talaga, di mo maintindihan ang ugali minsan. Kaya huwag kayong mabahala dyan kung ilang beses kayo bumagsak. Ang importante, clean up nyo ang sarili nyo para sa opportunity, para sa pamilya nyo. Yan ang pinaka the best na gagawin mo sa buhay mo, kaysa uwi ka na wala kang ginawa para sa pamilya mo o para sa sarili mo, di ba? Yan guys, ang mapapayo ko sa inyo. Huwag kayong mahiya kung babagsak kayo. Natural lang yan. Yan. Diba? Ito si Papa Dong. Maraming salamat sa inyo.